Hello Kathleen fan! So usap-usapan ito mga kasembreros ha, na nag-meeting ang Star Cinema at saka yung ABS-CBN Management mga kasembreros ng pagsisimula no, ng Maria Elena or Elena 1944 mga kasembreros na gagawin nga niya Ma'am Catherine Bernardo. So ito po mga kasembreros ay dati pa to nag-resurface lang siya kagabi. Nakita ko mga kasembreros, sasabi nila parang ginagawa na. Pero ito po ay dati pa. Nakita ko na rin to kasama si Mama Carmi Raimundo at saka si nakatalikod dito si si Ma'am Catherine Bernardo mga kasembreros, si Sir Jesse Lasatin. Wala rito si Direk Cathy, so hindi siya yata ang gagawa nito mga kasembreros. Si Mamang si Mamang Direk Olivia Lamasan ang magiging director nito kung sakasakali. So wala pang update, madidelay sabi dun sa napakinggan ko kahapon, madidelay at saka hindi maipapublish or hindi maipapalabas ngayong taon daw yung Elena 1944 no. Pero let's see kasi kalahati pa lang naman ng taon, July pa lang naman. So tsaka baka 3 months lang naman kasi 3 months, 5 months. So abutin ng siguro makakukulangin siya, pero kung may ihabol nila sa December ay titingnan natin mga kasembreros. So pero ito po ay hindi po ito bagong photo, nag-resurface lang kagabi kaya kailangan parang kumbaga pa i-clarify ko lang din po mga kasembreros. So ayun, update tayo mga kasembreros. Si Sir Alden, ayun, nasa airport na sila, nagpicture sila mga kasembreros kanina ha, kasama sina Daddy Bay of course, si Risa at saka si Angel. Tapos yung kuya niya of course hindi niya kasama, so silang apat lang pala no, tsaka si Lola Linda ay naiwan sa bahay kasama ang mga katulong. So ito lang dinitali ko pati yung no, pero yun po no, talagang si Pops Alden ay nagpa-cute eyes, pikit-pikit mga kasembreros, at naka-caption, naka-black mga kasembreros. So kasama si Risa na naka-black din po no. So iniwan muna nila ang mga business ang conscious mga kasembreros at ang McDo sa kanilang mga managers. So yun, so safe and enjoy your flight Tisoy. So ito yung kanyang passport, pinakita niya rin mga kasembreros. So dadaan muna sila ng Dubai Airport or Dubai Airport mga kasembreros kasi nga walang diretso o rektang flight mga kasos from NAIA to America mga kasembreros or to London mga kasembreros. So pupunta parang dadaan sila doon mga kasembreros. So ilang oras kaya ang biyahe nito kasi 13:405 baka parang sobrang baka bukas sila makakarating doon mga kasembreros. Kasi matagal nga ang biyahe mga kasembreros no. And then ito, next item natin mga kasembreros. Si Pops Alden, may kuha pala si si Miss Nate Gonzaga doon sa may after ng Guillermo Mendoza. Ang kulit ni Pops Alden dito mga kasembreros, kasama si Ma'am Kailin Alcantara sa likod, parang may sinitsitan yata siya. Tapos parang kulit talaga niya. meron siyang handy electric fan, parating dala-dala niya. Sobrang kulit ni Pops Alden talaga ang lakas ng trip kasi nga 'di ba sobrang init pa ng kanyang damit mga kasembreros, 2 layers yata ito, yung tuxedo niya na makapal. So backstage ito sa GMMSF mga kasembreros, hindi ko ito naisali. So yung dalawa talaga sa gilid tinitingnan ko rin na tinitingnan si Pops Alden, siguro nakikita na at saka napupugian talaga mga kasembreros kaya box office phenomenals king mga kasembreros. So sino ba naman ang hindi ang masa starstruck dito mga kasembreros. And then ito yung tawag dito Ma'am Marian, parang na-post siya ng isang showbiz Facebook page mga kasembreros na Connect TV na sila nga yung kumbaga parang top acting nominees sa Edis Choice Awards mga kasembreros na gaganapin sa July 20. So si Ma'am Judy Ann tsaka si Ma'am Marian Rivera top acting nominees mga kasembreros no, sa 7th or sa 8th Edis Choice Awards mga kasembreros. So malalaman natin kung sino talaga ang magwawagi mga kasembreros. And then ito Instagram story ni Sir Alden no,
Sabi niya ito is July, tapos highway na medyo makulimlim mga kasembreros, no? Tapos kung ikaw lang mag-isa dito ay baka matakot ka. Matakot kang dumaan mga kasembreros. Pero sabi niya July, tapos fave. So kasi nga July na mga kasembreros, medyo late lang siya ng ilang araw kasi sobrang busy ng inyong box office king. Parang hindi na alam ang salitang pahinga nito. And then ito, si Ma'am Catherine, si Ron Angeles, nagpa-picture pala sila doon, no? Nakita ko actually ang video nito. Si Ron Angeles na isa ring artista na parang part, hindi ko alam kung part siya doon ng ng TCL mga kasembreros, or siya yata yung isa sa mga hosts, tama, o si Sir Ron Angeles mga kasembreros na isang, alam ko ABS-CBN talent din ito yung artista. Si Ron Angeles mga kasembreros. Tapos nagpa-picture siya kaya box office queen mga kasembreros backstage. So parang may paghanga din ito si Sir Ron Angeles mga kasembreros kaya box office queen. Sino ba naman ang hindi mga kasembreros, no? Yung mga bashers lang talaga siguro. So model din pala ito si si Sir Ron Angeles mga kasembreros. At saka lumabas na ng para bidaman pala ito sa bidaman contestant, no, sa Showtime mga kasembreros. At saka valedictorian, no, from MEFATS mga kasembreros. Sa matalino ito si Sir Ron Angeles mga kasembreros na naka-red din. And then ito, next item natin. So si Ma'am Catherine ayan nag-post ng isang admin, no, ng mga pictures ni Ma'am Catherine kasama si Snowy, ang kanyang favorite na na aso. Tapos yung sa gilid niya parang glam team niya yata ito mga kasembreros na mga nagtatago. Tapos niya si Snowy ay hawak-hawak niya, yakap-yakap niya mga kasembreros. Kasi nga sobrang nakukitan ang inyong fur mommy mga kasembreros, ha. And then ito, so last picture ito, ha, kasi hindi ko ito naisama dun sa Danaf mga kasembreros, no, sa third Danang Asian Film Festival na kinukumusta ni Sir Alden yung isang hindi ko alam kung competitor din ito, no, or director mga kasembreros from other countries, kasi nga 14 entries mga kasembreros ng pelikula, ng kumapa ng producer, directors, and delegates doon sa Vietnam mga kasembreros. So hindi ko ito naisali noong nakaraan, kung kaya ngayon ko po siya hinabol mga kasembreros. And then ito, isa pa pala, may isang picture pa pala dito, no, si Sir Alden dun sa Stardust. Kasi yung isa is yung parang kulit moment lang niya. Tapos ito naman ay kanyang parang formal na tawag dito na picture mga kasembreros. So naka navy blue or dark blue mga kasembreros pala itong suot ni Sir Alden mga kasembreros. And then ito, ang cute nito mga kasembreros kasi yung poster nila sa Hello Love Again parang inedit ng isang actually inedit na ng ABS-CBN para po dito sa kanilang greeting sa 8th Edis Choice Awards mga kasembreros. So 8 nomination, tapos ika-8 rin ng 8th year din ng Edis Choice Awards mga kasembreros. Grabe, no? Parang tugmang-tugma at saka destiny ito mga kasembreros, ha. Pero yun nga, talagang tingnan na lang natin, no, yung magaganap sa awards night sa July 20 mga kasembreros. So ABS-CBN poster pala ito na parang inedit na lang konti for pagbati, no, sa Kath din or sa Hello Love Again cast mga kasembreros. And then ito, last item natin for today, nag-post din ng isang admin, no, ng picture ng Bernardo sisters and brother mga kasembreros, no. So si Ma'am Catherine talaga morena dito, no, sa kanila. Pero ang cute nila mga kasi naka-white naman sila. Si Pops Alden kanina yung naka-pinost natin ay naka-black po. So yun po mga kasi sa airport naman sila. Alright, so yan lang actually, ha, sa ating Kathleen items for today. Today is July 4, 2025. So happy Independence Day sa Amerika. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and isang pinagpalang gabi po. Sarado na po ang tindahan ni Kasembrerong Dennis for today. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. We will learn some truth. Ang title po natin, Baghari Rainbow. Ang verses po natin, Genesis 9:13 to 17, pero 13 and 15 lang po ang ating babasahin, ha. I
God set my rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth, or the people. It shall be when I bring a cloud over the earth, that the rainbow shall be seen in the cloud. Ito mga kasembreros, ang katotohanan po talaga sa rainbow. Bakit may rainbow? Ay siguro nagtataka yun, bakit kaya may baghari, no? Minsan pag after ng ulan, no? Pagkatapos ng ulan mga kasembreros, ay bakit may rainbow? So this is sinasabi ng science, no, na nagpapasalamat tayo. Natural phenomenon ng ating mundo, ng ating earth, na there's a rainbow after the rain, no? Kaya may merong kanta na there's a rainbow after so ganun mga kasembreros. Pero sa spiritual truth mga kasembreros, ito po talaga ay tipan, kumaga pa agreement ni Lord mga kasembreros. Ito po ay after nung great flood ng time ni Noah mga kasembreros, kung saan nga ay kumaga pa winash out niya lahat ng lahi ng tao, apart from or yung sinave niya at saka piniserve mga kasembreros ay ang lahi ni Noah, no? And his family. So 8 silang lahat, yung asawa niya, tsaka yung 3 anak niya, tsaka yung mga asawa ng anak niya mga kasembreros. So napakaganda nito kasi this biblical truth is relevant sa atin ngayon, no? Especially kapag umuulan. And nakita ko, binigyan ng ibang meaning ng mundong ito ang rainbow or baghari mga kasembreros. So sa atin sa Biblia, ang kahulugan po nito ay di ba may kulay siya na red, blue, purple, tapos yung Roy G. Biv mga kasembreros. So ano pong ibig sabihin? We only need to look in a few biblical places to discover both the meaning of a rainbow and what its colors may symbolize. So sa maliban sa Genesis mga kasembreros, meron din po sa Ezekiel at saka sa Revelation. In the Genesis account, a rainbow appears right after the great worldwide flood, so yun na-mention ko kanina, brought in order to remove sinful and evil-minded man from the earth. So it symbolized God's mercy and the covenant He made with Noah, representing mankind not to destroy the world in such a way again. Grabe, no? Alam nyo, isa itong katibayan. Kung mapapatunay ba, kunwari, di ba, pag nasa korte, kunwari sinaktan ka ng asawa mo, tapos magkakaroon kayo ng agreement sa korte or sa law office mga kasmas na ito hindi mo na siya gagawin kasi kapag ginalaw mo makukulong ka or magbayad ka ng danyos and so on mga kasmas. So ito sa kay Lord, grabe, no? Isang tipan, isang agreement. Ang Diyos pa naman pa nagsabi yan ng agreement pag nag-commit yan sa covenant mga kasembreros sa tipan, ay hindi yan nababali, okay? Kagaya ng mga pangako niya na kapag sinabi niya na ang mula sa lahi, no, ni David magmumula ang Messiah, si Jesus Christ mga kasembreros, ay tinupad niya kahit na ilang generations na ang lumipas, from Abraham, Isaac, Jacob mga kasembreros, and down to lineage of Jesus Christ. So grabe, no? Inyong pangako niya, no, na talagang parang isi-save niya ang humanity at magpapadala siya ng Messiah mga kasembreros. Yun, talagang fulfillment, talagang bawat pangako, bawat promise niya mga kasembreros ay tinutupad niya. So yung rainbow is also a sign, no, symbol mga kasembreros or katunayan. Parang siya literal at saka tangible, no, at saka nakita talaga ng tao na may rainbow. So yung una na dapat nating iniisip dito na every time we see a rainbow, we remember, kaya inaalala natin yung kumaga pa yung katapatan, yung mercy, yung awa mga kasembreros ng Diyos, yung kanyang pagiging tapat. So ganun mga kasembreros, kasi covenant yan, no? Na hindi niya babahain mga kasembreros ang mundong ito, ang tao, kagaya ng kanyang ginawa kay Noah. Kasi kung pwede niyang gawin yun anytime mga kasembreros, but because God is faithful to His word, no, sa kanyang salita mga kasembreros, ay talagang tinutupad at ginagawa niya ito mga kasembreros, because He's not a changing God, no? Hindi siya katulad sa atin na nagbabago ang isip, iba ngayon, iba bukas, iba na naman sa makalawa mga kasembreros. Plano natin minsan
plano natin minsan, ito yung plano natin ngayon, tapos pag next week na iba na naman. So ganun mga kasembreros, no, may mga changes. So nature na ng tao yun, na may mga minsan may mga conflict and so on mga kasembreros. So ang kanyang covenant ng rainbow mga nakatibayan po, or symbolism, ay eternal po yan, forever mga kasembreros, for everlasting generations. So sabi nga niya, sinet niya ang rainbow na ito para patunay, no, na wala nang great flood na mangyayari mga kasembreros. So kagaya din sa sa Exodus mga kasembreros, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way. So that's also a manifestation. That's Exodus 13:21. So biblically speaking, the rainbow is the sign of a covenant that God made with the whole earth. He will never destroy the earth again, and with a flood, the rainbow is literally correlated to rainfall. So God made this covenant with the rainbow as the token after the waters of the flood receded, and Noah and his family exited the ark. Grabe, no? Naisip ko lang, according sa research, nasa 750 million to 10 trillion mga kasembreros ang population ng tao na na-wash out from the earth. So grabe, no? So imagine natin, immediate judgment ng Panginoon mga kasembreros yung nangyari sa time ni Noah, na kung saan ang mga tao ay binigyan sila ng mahabang panahon na magsisi, but they didn't repent mga kasembreros. So imaginein mo, talagang damay-damay lahat, no? Naisip ko dito na yung impyerno talagang tambak na ng mga kaluluwa mga kasembreros hanggang sa ngayon, no? Pero ang Diyos po natin ay parang limitless. Hindi mo siya kayang i-measure na ganito lang dapat kalawak, ganito lang dapat kalapad yung paglalagyan ng mga kaluluwa maging sa heaven mga kasembreros. Although may measurements sa Revelation or sa Bible mga kasembreros ng sukat ng langit, pero yung kasi niya, yung greatness, hindi yung broadness ng mga kasembreros ay hindi mo pwedeng limitahan. Basta ang Diyos ay ito yung sinet niya, nangyayari mga kasembreros. So grabe, no? So this is the sign of the covenant I'm making between me and you and every living creature with you. So yun nga, sa Genesis 9:11 to 15 naman yan mga kasembreros. So alam niyo po, ito yung kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia mga kasembreros. So may mga times na nagagamit ang Bible nagagamit ang rainbow sa ibang representations, and hopefully, no, yung ating kaisipan, yung ating puso mga kasembreros, magkaroon ng pagkauhaw, magkaroon ng pagkagutom mga kasembreros sa salita ng Panginoon, so that we will have time talaga, no, spend time para i-remember. Alalahan natin parati na yung rainbow is a representation of God's love and mercy toward humanity and faithfulness talaga, tapat mga kasembreros. So talagang tayo po talagang napakahalaga po talaga mga kasembreros. So tayo po ay naglalaan ng kasi kapag alam mo yung isang bagay, nag-iiba kapag alam mo yung katotohanan. Okay? Na sabi na, ano ibig sabihin ng di ba minsan pag may mapamahiin, no, talagang yung mga pamahiin na matatanda, na pag may nahulog ang kutsara, nahulog ang tinidor, di ba? So parang wala siyang implication or wala siyang relevance sometimes, pero dahil parang yun ang paniniwala ng mga ng mga matatanda, no, kapag bawal na maligo kapag may patay, no, paano pag sobrang baho mo na mga kasas, bawal magwalis sa gabi. So paano pag doon ka nakahiga tapos maraming inikabok, so di ba? So parang gano'n mga kasas ba? So kapag yung mindset talaga natin, ito yung sinasabi natin parati na what you think, the way you think will determine the way you live. So kung ano yung nasa isip mo, yun ang yung isa sa pabuhay, at yun ang yung i-act out mga kasembreros, kasi nga yun ang nasa isip mo at alam mong tama. Okay, so kung kaya ang atin pong kaalaman through reading the Bible ay dapat po parati po natin talagang naglalaan tayo mga kasembreros ng pagbabasa ng Biblia. Apart from this is the food for our soul, this is also one way of saying na mahal natin ang Panginoon because we spend time sa kanyang salita at sa kanyang love letter. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at kaalaman na ang rainbow ay isang remembrance at agreement, covenant ng Panginoon sa atin. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next time, pangasunod, paalam po. I love you.